Isang viewer natin ang nagpadala ng kanilang video tungkol sa nagaganap sa pamamahay nila. Ang kwento niya, ang bunso nilang anak ay madalas na may nakikita sa kanila. Ngunit kapag sinasabi ito ng bata sa kanila ay binabaliwala lang nila ito. Isang beses, umalis ang mga magulang ng bata ng alauna ng madaling araw para maglako ng mga panindang isda. Kadalasan ay makapananghali na sila nakakabalik. Habang nasa labas sila, ito ang nakuna nila sa CCTV nila. Natutulog lang ang mga anak nila nang bigla na lang magising ang bunso nila. Takot nitong sinabi na nakita ko siya. At pagkatapos nun ay isang linya ng ilaw ang makikita mong tumagos sa pader ng kwarto nila. Skeptic pa din ang mga magulang ng bata dito. Ngunit matapos ang ilang buwan, muli silang may na-capture sa camera. 3:00 uli ng madaling araw, nakaalis na uli ang mga magulang ng bata. Nagising na din ng isang anak nila kaya naghugas na lang siya ng mga pinagkainan nila nung kinagabihan. At habang chinecheck ng magulang ang kanilang CCTV, eto ang nakita niya. Sa likod ng bata, makikita mo ang pagdaan ng isang malaking anino. Para itong naglalakad at pagdating sa upuan, bigla na lang itong nawala. At pagkatapos nun ay sinundan pa ito ng orb. Hindi makapaniwala ang mga magulang sa nakita nila kaya inulit nila ang paggalaw sa camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpakita ang anino pero makikita mo ang paglabas ng dalawang orb at pumunta din ito sa upuan kung saan naglaho ang anino. Coincidence lang ba ang nangyari o hindi kaya ay glitch lang ito sa camera nila? Ang anino at orbs na nakita sa video kaya ay ang parehong nagpapakita sa bunsong anak nila? Kung may paliwanag kayo dito ay komento nyo lang sa baba para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa pamilya ng sender. Water pump. Panoorin ang kakaibang nangyari habang nagla-livestream ang isang lalaki at tignan kung may explanation kayo sa naganap. Nah, nagana na po ng bumba bisa ko'y tawo. Nah, hadlock na lang tani. Nagi nagbumba. Nah, patay. Lawa. Suko. Sa parteng ito ng livestream niya, makikita mo ang poso na kusa na lang bumobomba ng mag-isa ngunit wala namang tao doon. Dahan-dahan ang pagbaba ng tubo o hawakan ito at sa huli ay nahulog pa nga ang tubo dahil bumaba na ito ng sobra. Sa takot ng nagla-livestream ay napatakbo na lang siya. Ngunit sa pagtataka niya at ng mga kasama niya ay muli nilang ibinilik ang tubo sa hawakan ng poso at naulit na naman ang parehas na pangyayari. Tawa ba noon? Ako ni hukot. Ino. Hadlock pupunta na na ah. No. Nah, awat siya. Ali ba ali? No. Pinabumbag eh. Ang sabi ng iba kapag high tide o di kaya ay malakas ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay normal naman daw na nangyayari ito. Pero paano mo ipapaliwanag ang sumunod na na-videohan niya? Alayawa. Sina. Hindog yung balahibuan eh.
Lakas. Makikita mo na pagkatapos bumaba ng tubo ay kusa na lang bumalik ito pataas. Kung pressure lang ng tubig to, ang tanging paggalaw lang sana ng bomba ay pababa at hindi pataas. May mga nagsasabi na lagi daw silang nag-iingay sa gabi gamit ang mga motor nila at may naistorbo na sila kaya ito nagpaparamdam sa kanila. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nangyari to? Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi ma-debunk. Si Laguna Ghost Hunter ay isa nating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng pruweba ng mga supernatural stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Debunk na. Legit? Teka lang ha. Pwede. Hindi. Bakit yung pintuan na kumalampag? Dito. Possible na. May kumalampag. Okay, debunked. May kumalampag din eh. May posible yung 99% hangin kasi yung kumalampag na yun. Bukas yung bintana eh. However, sa isang school exploration, may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Panoorin. May bukas. Oo, may bukas na classroom. Oo. Uy, may yan? May speaker. May... What the? Nagbukas yung speaker sa sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth ko? Check it. Isa sa 2.3k viewers natin. Naka-padlock naman. Oh. Naka-padlock naman. So, walang tao. Angas. Holy moly. Yan gusto ko. Binuksan. Wala naman nakapadlock ko. Nasa 4th floor tayo. Ayan. Lobat yung siguro lobat. Please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman na kung ba't hindi tumunog kanina nasa tayo, baba. Oh, nakapadlock guys, oh. Mas nakapadlock. Tsaka yung caretaker nandun sa sa unahan yung caretaker dito. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan, katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog, makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na yon, lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Grandma's Company. Ang isa nating ka-goosebumps na si Mary ay nagbahagi ng kanyang nakunang video ng lola niya. Ang sabi niya, ito lang daw ang unang beses na may nakita silang anomaly sa CCTV nila. Kung ano yon, sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga.
makikita mo ang lola niya na nakahiga lang sa mattress. Tila unaware siya sa nangyayari sa paligid niya. Makikita mo ang orb na lilipad-lipad lang malapit sa kanya. Sa simula may pagka-linear ang kilos nito, pero nang pumunta ito patungo sa lola niya, makikita mong mas naging fluid ang galaw nito. Bahagya itong nagpunta sa ulunan ng lola at saka nagpunta sa gawing paanan niya. Walang ibinigay ang sender kung ano ang history sa bahay nila. Pero ano sa tingin mo ito? Maaari nga kayang orb ang nakunan sa video? O ito ay sapot lang ng gagamba na hinahangin-hangin? Back to painting. Si Nami Oya o kilala din sa tawag ng Mami Nami ay isang affiliate dito sa Pilipinas. She uses different social media platforms para mag-promote ng mga products na gusto niyang ibenta. Bukod sa pag-affiliate ay nagpo-post din siya ng ilang moments kasama ang asawa at anak niya. Recently, naisipan niyang magbalik loob sa pagpipinta. Binilinan niya ang mga gamit at sinimulan niyang muli ang hilig niya. To find peace and quiet, she decided to paint sa rooftop nila. Ang inaakala niyang tahimik na pagbabalik sa hobby niya, magiging simula pala ng takot niya. Habang nagpipintura siya, napatanong siya sa sarili niya kung paano niya bubuksan ang lalagyan ng pintura. At that moment, parang may sumagot nga sa kanya na boses ng lalaki. Ang dinig niya ay, "Anong kulay yan?" Pero nang pakinggan ko to, hindi ko makuha ang sinasabi nito. Parang Japanese o Chinese ang tunog nito. Pero ito ang enhanced audio at ikomento kung ano ang pagkakadinig niyo. Subconsciously, sumagot pa si Nami sa tanong sa kanya at hindi nga lang sa phone niya rumihistro ang boses, maging sa CCTV nila. Makikita mo sa CCTV na mag-isa lang siya sa rooftop ng oras na yun at wala talaga siyang kasama kaya imposibleng may sasagot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dito na na-realize ni Nami ang nangyari. Napatakbo siya sa kwarto nila para tawagin ang kanyang asawa at pagbalik nila doon habang inililigpit nila ang mga gamit, may maliit na detalyeng napansin si Nami. Hindi na tayo makakit mag-isa dito ngayon. Niligpit. Kuha ko lang lalagyan sa baba ng mga pintura. Ay, dito ko na nalagay. Sige. Ang sabi niya, nasa tabi lang daw pala ang salamin habang nagpipintura siya. Alam naman natin na ang salamin ay maaaring maging portal sa kabilang buhay. Maaari kayang ang boses na narinig ay nagmula din sa salaming yon o maaaring mensahe ito mula sa kanya. Makalipas ang mahigit sa 1.5 oras, pinapanood niya sa ina niya ang video at may hinala siya sa boses na nadinig nila. Blue. Sabi ko, di ba rin ano? Anong kulay? Ano ka naman sabi na ano? Tingnan mo, pakinggan mo ma. Di ba sinagot ko siya? Sabi, oh my God! Super na! Ano yun? Wala ko nilabas siya. Nasa kwarto siya. Ang sabi ng ina niya sa kanya, ang boses nga daw ay katulad sa uncle o samo niya. Wala namang binanggit na konteksto kung may lahi silang Japanese dahil ang isa ding palayo ni Nami ay Kanami. Ito ay assuming ko lang. Kung may lahi talaga silang Hapon at kaboses ng tito nila ang narinig sa video,
Hindi kaya sinusubukan itong makipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa gilid ng canvas niya nung gabing yon? O meron pa bang ibang paliwanag sa nangyari?